Lutong bahay na affordable presyo pa. Anytime magutom, available sila 24 hours a day. Kaya ang kainang ito sa Quezon City, dinarayo ng mga kapusong home cook lovers. Tuwing pananghalian, ganito ang eksena sa karinderyang ito sa kahabaan ng Summer Street, South Triangle, Quezon City. Mahigit isang taon pa lang itong bukas, pero pang-blockbuster na pelikula na ang haba ng pila. Ang binabalik-balikan daw ng kanilang mga suki. Ang mga paninda rito, lutong bahay. Pati ang pangalan ng tindahan, galing din mismo sa kanilang bahay. Bago namin ito naumpisahan, parang mga 10 pangalan itong ginawa namin. Tapos, nung ipapaprint na namin, biglang lumabas yung anak ko. Mami, bakit ang dami mong negosyo? Wala akong pangalan ni isa. So sabi ko sa kanya, sige anak, bigyan mo ako ng mag-rhyme dun sa pangalan mo. So siya yung nagbigay sa amin ng looks. Bago simulan ng kanilang negosyo, nag-ikot-ikot muna raw sila sa mga kalapit na kainan para pag-aralan ang ibang galawan. Nagsimula sila sa mga short order gaya ng silog, pansit at lomi. Para magkapuhunan, nag-swipe lang sila sa credit card. Estimated ko ay nasa 300,000, including the renovations, the construction, and the supplies. Yung mga ibibenta para dun sa mga lulutuin. Kasi this was a small canteen before. So we started ng ganoong kaliit. With the hopes na, okay na yan, basta lang may kumain. Nag-start kami na kami-kami lang din ang tao. Sa unang araw pa lang daw, ginulat na sila ng kanilang kinita. When we opened that day, ang ginol pa nga namin muna 5,000 to 8,000. Hindi namin inaakala na mag-15,000 kami nun. Ang naging star dish ng kanilang karinderya, authentic Loming Batangas na talaga namang hindi tinipid sa sahog at garantisadong nakabubusog. Dito po sa Lomi, masarap. 10 out of 10. Masarap naman siya, tapos maraming ricado, maraming toppings. Napapanood daw nila sa vlog. So may nagbablog sa amin na hindi namin alam. So dumadagsa yung tao. Sa loob lang daw ng 3 buwan, naibalik na raw ang kanilang ipinuhunan. Kaya nag-upgrade na rin sila ng mga paninda. Naghain na sila ng mga lutong bahay na pagkain tulad ng inihaw na bangus, pusit at barbecue. Kung lutong bahay ang ganap, dapat may kalderetang baka, kari-kari at nilagang panganang baboy na mainit pa ang sabaw. Ang maliit na kainan para sa 30 tao, kaya na ngayong magpakain ng hanggang 200. At ang ambience ng lugar para talagang nasa sarili mong bahay. Very homey ang feels. Ginawa namin yan iba-iba kasi para pagpasok ng tao, komportable kaagad sila. Yung mga staff namin na nakangiti agad, approachable agad sila. Tapos pag umupo sila sa bawat lamesa, iba-iba yung experience nila. Dahil 24 hours open ang kanilang kainan. Bukas na bukas din daw sila sa comments and suggestions. Unang linggo pa lang namin, nagre-request na yung mga customer namin na bakit di kayo mag 24 hours? After 3 months, nag-decide kami na gawin namin 24 hours. Nag-try lang. So patok din talaga yung 24 hours. Sa halagang 50 pesos, pwede nang makamerienda o tanghalian o hapunan ng totoong lutong bahay sarap. Kung may budget naman ng 150 pesos, siguradong sold na ang gutom. Ba't kayo dito kumakain? Lutong bahay. Lutong bahay. Nagbabayad na kayo? Yes, mami. Ano kinain niya? Dami akong ulam. Yempo, tapos ginataang tilapia. Bakit kayo dito kumakain? Lutong bahay. Okay. Excuse me, girls. Careful. Yan, careful. Ay, ang daming tao. Puta ka, Jimmy. Kung naman lahat tao. Alam, kitang-kita ako sa nakain. Daming pag-ulam. Nagutom tuloy ako. Eto yan, si Kuya. JM po. Ang dami ito. Merong barbecue, nilagang baka, pork steak. Ano to? Adobong Tagalog. Pag sinabi adobong Tagalog, mayroon bang adobong Bisaya? Tanong Dahil fried chicken, ginataang tilapia, ginisang sayote. Yan, JM! Yes po. Ang daming tao. Nakakahiya. Kasi ano ngayon yung lunch time, kaya ang dami yung tao talaga dito. Actually, nag-expand na to dati.
doon lang sa labas. Ngayon, nabili na nila yung buong summer. Alam niyo, pag tanghali, lalo dito. Ito na, hindi na magkandamayaw eh. Di ba? Umorder ako dito talaga. O nga daw po, ma'am eh. Oo, pumipili din ako dito ng ulam. Kasi nga pagka minsan yung wala ka ng time magluto, masarap kasi dito marami, iba-iba din yung putahe. So para may choices ka talaga. 24 hours kayo? Yes. Before po, isang shift lang kami, tapos nag-24 Oh hours my na God, kami. kita mo yun. Open po kami every, Every Monday to Saturday. Sunday? Day off po. Day off din sila pag Sunday. Kasi wala mga... Family day po Oo, yan. Tapos ang ino-offer nyo dito mga pagkain, mga dish nyo ay yung talagang pangmasa din. Yes po. Nakita po namin na maraming buildings dito. Oo. May mga condos. Ay, may, yun, yung mga hindi na may mga magluluto. company. Walang panglutong bahay. So, yun ang iniisip namin, magdagdag tayo. Dagdag lang po kami ng dagdag. So, doon sa mga gusto magnegosyo ng ganito, ano mabibigay mong tips sa GM? Ang negosyo po kasi, risk po yan. Yes, oo. So, what you can always do is to lessen that risk na malilitan. So, kailangan mo munang- Aralin mo mabuti? Aralin mo. Sino ang market mo? May bibili ba ng ititinda mo or kung ano man ang ibibusiness mo. Kasabay ng paglago ng kanilang negosyo, ang pagdami ng nabigyan nila ng trabaho. May kasabihan nga a businessman does not open a business. It's the people who opens the business. Kaya kami dito, yung mga tao namin, biglang dumami at yan ay lahat. We treat them as a family. Madalas, ang iniisip na negosyo ay yung kakaiba o walang kapareho. Pero kung iisipin mabuti, tila mas may chance na sumakses sa mga negosyong ang binibida ay yung tried and tested na. Basta i-level up pa ang kalidad ng produkto, diyan pagsasawaan at babalik-balikan pa.